Noong 2024, ang coverage ng PhilHealth para sa kidney transplant ay 600,000. Ngayon, palalakihin na natin hanggang sa 2.1 million pesos na ang coverage. Itinaas sa 2.1 million pesos ang kidney transplant package benefits ng Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth. Ito ang inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bumisita kanina sa mga pasyente ng National Kidney and Transplant Institute o NKTI sa Quezon City. Sa ilalim rin ng bagong benepisyo, sasagutin ng PhilHealth ang gamot para sa mga bata at nakatatandang mga Pilipinong nakatanggap ng bagong kidney. At sa unang pagkakataon, mapapatupad na natin ang ng PhilHealth ang benefit package para tugunan ng gastusin para sa kidney transplant patients. Kasama yung immunosuppressive na medication, drug prophylaxis, antibiotics at iba pa. Meron din suporta para sa ating mga donor dahil sila din ay nauoperahan. Kaya kailangan din bantayan at tiyakin na sila ay nasa magandang kondisyon. Ang living donors para sa mga bata at mga mas nakatatanda ay parehong makatatanggap ng 1,900 pesos para sa kada 6 na buwan na pagpapalaboratorio at monitoring. Itinaas rin ang subsidiya sa dialysis per session ng chronic kidney disease o CKD patients. Dati, meron pa rin binabayaran ng pasyente kapag nag-dialysis dahil may kulang pa, kailangan pa mag-payout ang pasyente. Ngayon, hindi na. Tinaasan natin ang halaga ng coverage mula dati sa 4,000 piso. Ngayon ay ginawa natin 6,350 para sa kabuong benepisyo halos 1 milyon or 990,000 pesos lahat-lahat. Ayon kay Department of Health Secretary Teodoro Herbosa, pangunahing sakit sa bansa ang sakit sa bato o chronic kidney disease o CKD. Kaya naman inatasan siya ni Pangulong Marcos na palakasin ang programa upang maiwasan ang ganitong uri ng sakit. Ang CKD natin ngayon, karamihan dahil sa diabetes at hypertension. Kaya sinabi niya nga, inatasan ako na palakasin yung primary care, prevention part. Tiniyak naman ng PhilHealth na hindi na mahihirapan ang mga ospital sa pagkuha ng kanilang claims. Ayon kay PhilHealth President at CEO Edwin Mercado, target nilang pabilisin ang proseso sa hospital claims. Ramdam po nila yung pag-iksi nung claims cycle po namin. Sabi nga nila, kaya naman palang gawin, ba't hindi pa nagawa dati? So yun po, hinahabol pa namin paiksiin. Parang ngayon po, nasa 23 days. Meron po mga region, kaya na po ng 15 days. Pero ang aking pong marching order, ibaba namin ng 7 days. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.